Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon ang mga pahayag ni VP Inday Sara tungkol sa di umano yung issue kay First Lady Liza Renate Marcos na nasangkot siya sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So, ito, lately lang, kagabi yata ito, nagsalita. So, pakinggan natin ang pahayag ng Vice Presidente. Bigyan natin ng reaction mamaya. Ito. So yun paano ito? Right. Sinasabi niya, police report. So, kung police report, talaga, it's documented. Pagkamatay ng kababayan nating Pilipino, si Mr. Late Paulo Tantoco, hinihinalang drug overdose at kasama si First Lady Liza doon. Then, kinonek niya, bigla na lang kinidnap, inaresto si PRRD. So, yun po ang pahayag ng Vice Pangulo. Magbasa tayo ng mga comments, ano? Amy Rad, hindi sasabihin ni BP ang mga ganitong naganap kung wala siyang personal knowledge. Meaning, totoo pala yun. Grabe. Kasi police report talagang nangyari. It's a document in, I think, Los Angeles. Nangyari talaga. Dahil police report, yun ang basihan ni BP Sara. January Mikal, sabi na, yung news sa LA about kay Liza, di ma-share kaya di lumabas sa Pinas kahit messenger ayaw. Rowelen Arreglo, totoo pala yun, hindi yun magsasalita kung wala siyang pinanghahawakan na ebidensya. Ibig sabihin, totoo nga wala lang tayong nakikita na balita ng media. Gracia na, naniniwala na ako kasi ang BP na matapang ang nagsalita. Bravo, love it. So may nabasa akong kuha ni Optic Politics, final offensive, BP Sara. Ito na. Yung timing. So that's part of politics. Magsasalita ka at bahalang tambayan kung maniwala ka o hindi sa sinabi ng so ito, ang mga nababasa kong comments, naniniwala. Zam Morales, totoo pala yun, si BP na ang nagsasalita Oh my God, so it's true, kaya pala panay tago, di masyado nagpapakita si Liza during events para di ma-interview sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Tantoco. Bibian de la Peña, ito yung exciting BP Sara, hindi pwede gagawa ng kwento na wala siyang pinanghawakan na ebidensya. Ano kaya? Baka biglang kasuhan nila si BP Sara sa pahayag niyang ito. Anong ikakaso? Fake news? Police report Ayan na, Cleopatra. Fake news na naman yan, sabi ni Auntie Claire.
Disyembre 6, sabi niya, nagsabi na yan dati pa na may ibubunyag siya about sa Marcos. Albilo Espirito, demanda nyo ng libel ang BP. PBB, baka fake news para magkaalaman talaga. O nga, demanda. Lay Mariano, finally, nalabas na balita na ito. Nyig, Simog, Silarum. Pero di man lang nabalita yan sa mga media dito sa Manila. Okay. Resti Hawayon, sino dito ang excited kung ano naman ang restback ni Claire Castro? Yan, sigurado, mayroong restback. Nakikita ko na ang posibleng restback. Fake news yan, hindi yan totoo. Walang basihan, huwag kayong maniwala. Yan ang, sa akin lang talagang ibrabra niya na fake news. Bonnie Lorenda, hawak ni Tambaloy ang mainstream media kaya hindi talaga ilalabas yan. Marami ang nakakalam yan. Rowelen Arreglo, Madam Claire, pasok! Doreen Galieto, this is so true. Mr. Cheese has the papers as proof. Yan, si Dean Chase, yung Cebuano, Bisaya, na very active sa pag-vlog tungkol sa issue nito. Kailan kawawa siya ngayon. Nagtatago na siya ngayon dahil feeling niya hindi na safe ang kanyang kalagayan. James Crawford, hindi binalita sa kabilang bias media ang daming reporter na katutok. Isla John Dam, sabi niya, oh my God, lumabas na nga ang katotohanan. Marge D, kaya pala lahat ng picture ay talagang halata, edit. Nes Amonsan LNC, oh my God, lumabas na ang tao na may vlog ni Dean Cheese dito, totoo pala. Adictos Benedictos ang gobyerno natin. So, ayun, so abangan natin ang restback ni Atty. Claire Castro. Baka kakasuhan nila si BP Sara sa kanyang pahayag na ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel ito, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay.